Chinese na inireklamo ng kidnap o ransom ng kapwa harap sa arraignment. Alamin natin yan kay Kabar Jun Samson. Kabar Jun. Itinatuwa at nagpasalamat sa Department of Justice and Chinese businessman na umano'y biktima ng kidnap o ransom matapos tanggihan ang pagbasura sa kanyang reklamo laban sa kanyang dating business partner at rekomendasyon na dapat pa rin litisin sa korte ang akusado. Sinabi ni Lin Xiaoqing alias Eric Lim na bagamat hindi pumabor ang DOJ sa kanyang aligasyon na kidnapping for ransom at serious illegal detention laban sa kanyang business partner na si Richard Lim, ay napatunayan naman na niya ng DOJ na hindi gawa-gawa lang ang kanyang salaysay laban sa akusado. Sa resolusyon na pirmado ni Prosecutor General Benedicto Malcontento ay tinanggihan ng DOJ na ibasura ang reklamo laban kay Richard Lim, pero dapat pa rin niya itong litisin dahil may sapat na ebidensya o probable cause upang litisin siya sa kasong grave coercion. Formal na naghain ng reklamo sa DOJ si Eric noong July 27, 2023 o halos isang taon matapos umano siyang dukutin ng mga armadong kalalakihan habang nagbabakasyon sa isang beach resort sa Batangas noong August 19, 2022. Nakalaya lang umano si Eric noong September 14, 2022 matapos umanong magbayad ng 100 million pesos ransom kay Lim at ibigay ang kontrol sa Big Emperor Technology na pag-aari ng biktima na itinanggi naman ni Lim kasabay ng hiling na ibasura ang reklamo. Hindi umano totoong na-kidnap si Eric, sa halip ay inaresto umano ito ng Criminal Investigation and Detection Group dahil sa kasong qualified theft sa korte sa Pasay City at ikinulong sa istasyon ng CIDG sa Taguig. Kasalukuyang nakakalaya si Lim matapos nagpiyansa ng 36,000 pesos noong April 15, 2024 at haharap siya sa Branch 115 ng Taguig Metropolitan Trial Court para sa kanyang arraignment sa June 3, 2024. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jun Samson, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, paglikha ng 4,000 posisyon para sa DSWD Poverty Alleviation Initiative, inaprobahan ng DBM. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kapar Creslin. Kataro, Kapar Creslin. Naprobahan ng Department of Budget and Management ang paglikha ng mahigit 4,000 Project Development Officer 2 o PDO2 contractual positions para sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development at DSWD. Layunin nitong suportahan ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa nalayong maibsan ng kahirapan sa bansa. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, sa hakbang na ito, nakalilikari ng mga oportunidad sa trabaho na sa ilang paraan ay nakatutulong sa pagpapatatag ng ekonomiya. Nilikha ang mga contractual PDO position upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng DSWD upang pangasiwaan ang kanilang workload ng mas mahusay. Naglalayo naman ito na magkaroon ng caseload na isang manager para sa bawat 300 na sambahayan. Ang pondo para sa paglikha ng naturang mahigit 4,000 PDO2 contractual positions ay huhugutin mula sa available allotment ng DSWD. Kapag kulang naman ay kukunin ang kinakailangang pondo para sa available appropriations sa Fiscal Year 2024 General Appropriations Act. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kasaling Katarong Kapargan sa Balita at Serbisyo. At dagdag pang balita, video ng tangkang pag-areglo kay Jonathan Morales inilabas na sa publiko. Alamin natin ang detaling yan mula kay Kapar Almar Persuelo. Kapar Almar. Inilabas na ni former PDEA agent Jonathan Morales ang video ng tangkang pag-areglo sa kanya para tumahimik at huwag nang dumalo pa sa Senate investigation sa issue ng PDEA leaks, kung saan sangkot si Pangulong Bongbong Marcos. Si Morales mismo ang naglabas ng video kasabay ng panayam sa kanya ng political vlogger na si Maharlika. Sinasabing vlog, nilinaw ni Jonathan Morales na hindi siya kailanman lalabas sa publiko at basta nalang magsasalita kung wala siyang hawak na ebidensya. Alam niyo, hindi po ako magsasalita kung wala akong pinanghahawakan na ebidensya. Noong binanggit ko yung CCTV sa Senado, ay download ko na ito at naghanda ako ng ilang kopya ng video. At sa katunayan, tinakpan ko yung binlog ko yung yung identity ng kaibigan ko. At
transcribe ko yung ilang ilang mga dialogue para at least madali siya sana na maintindihan ng makakapanood nito. Ganito, tayo mga magitan, okay? Kasi nga yung mama, ha? Kuha ang CCTV footage na yan noong May 1, 2024, araw ng Miyerkules, alas 10:30 ng umaga, sa loob mismo ng bahay ni Morales. Ang taong nakaupo na naka-stripes ay si Morales, habang yung naka-blur sa video ang kaibigan ni Morales na nakikipag-usap. Ako po yung nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. Okay. At ito po yung naka-blurred. Ito po yung aking kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho. So, PDEA. ayan. Paliwanag ni Morales, inaalok ang kaibigan niya na maging direktor sa national government. Ngunit kalaunan ay tila tinatakot na ito na papatayin si Morales kung hindi tatahimik. Kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko. Hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, no? Parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun yung sinasabi na papatayin ako. Hindi. Tulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama, Sinabi ni Morales na sa nasabing CCTV footage din nabanggit ang pangalan ni James Kumar at Lam o Liza Araneta Marcos. Yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa. Pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar. At yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Sa huli nilinaw ni Morales ang nasabing video ay tunay at hindi gawa-gawa lang. At ito, pinapaalala ko sa lahat na ito ay kuha sa CCTV at hindi ito wiretap. Kumbaga talagang alam naman nung kaibigan ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya alam niya na galaw o talagang makakapture. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsualo, SMNI News. Samantala, higit 1 milyong mga benepisyaryo ng 4-piece na authenticate gamit ang national ID. Alamin natin yan kay Kabar Jason Rubrico. Kabar Jason. Sa higit 1 milyong benepisyaryo nga ng Pandawit Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ang na-authenticate sa pamamagitan ng national ID ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa datos ng PSA, may kabuang 1,010,464 na mga benepisyaryo ng 4Ps ng Department of Social Welfare and Development ang matagumpay na nag-verify sa pamamagitan ng nasabing ID. Sa panahon ng mga Family Development Sessions o FDS, ang mga benepisyaryo ay sumailalim sa fingerprint scanning na kinukumpara sa rehistro ng national ID para sa pag-verify ng pagkakakilanlan. Bukod sa mga serbisyong pang biometric authentication, nag-alok din ng PSA ng iba pang mga serbisyo sa mga 4Ps beneficiaries, kabilang na ang pagpaparehistro at paglabas ng e-fail ID. Ang e-fail ID ay may kaparehong kakayahan at visa tulad ng physical na card. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, kapag sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, recruitment aid sa AFP pinag-aralan ng baba para makahikayat ng mas marami pa. Ang detalye mula kay Kabar Paul Montibon. Kabar Paul.
Magandang umaga, nakikipag-ugnayan ng Department of National Defense sa Deputy Chief of Staff for Personnel ng Armed Forces of the Philippines para sa planong pagpapababa sa edad ng mga nais pumasok sa enlistment o pagsusundalo. Sa isang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chidoro, sinabi nitong dapat samantalahin ng bansa ang mga Pilipino na pumasok sa AFP kung may bababa pa ang edad o recruitment age nito. Sa kasalukuyan kasi nasa 26 years old ang pinahihintulutan na dumaan sa proseso ng recruitment at marami-ani na sa mga Pilipinong graduate ang nais muna pumasok sa ibang larangan gaya ng AFP na dapat samantalahin. Sa ngayon, inaaral na rin ng DND ang recruitment policies ng AFP na layong makahikayat ang mas maraming kabataan gaya ng mga fresh graduate gayon din ng mga tinatawag na young professionals para sumailalim sa enlistment bilang bahagi ng reserve force ng bansa. Ayon kay Chidoro, naniniwala siyang malaki ang mayaambag ng mga kabataan sa sandatahang lakas, bit-bit ang kanilang mga galing at talento na magagamit sa kanilang pagsisibit sa bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumaha, nag-uulat Paul Montevon, kapartner mo sa Malita at Servicio. At dagdag pang balita, recruit Marcos administration hulog ng langit sa mga komunistang grupo ayon sa dating spokesperson ng NTF-ELCAC. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kamar MJ Mondihar. Kamar MJ. Pinabura ng Korte Suprema si dating Bayan Muna Congressman Sigfred Diduro. Si Diduro ay tinukoy ng mga dating kadre bilang ranking officer ng CPP-NPA-NDF. Mismo mga taga-militar rin ang nagtukoy kay Diduro bilang kalaban ng pamahalaan. Pero binaliktad ng Supreme Court ang desisyon ng Iloilo Regional Trial Court laban kay Diduro at pinagbigyan ng hirit na petition for writ of amparo matapos raw mga biktima ng red tagging. Subalit, ang founder mismo ng CPP-NPA-NDF na si Jomar Sison ang nagtukoy sa Bayan Muna bilang legal front sa mga kalaban ng gobyerno. Gate ni Sison noon, sadyang binuo ang Bayan Muna na ngayon ay isang party-list organization kasama ang ACT Teachers, Gabriela at Kabataan para pasukin ang pamahalaan sa legal na paraan. Kaya para sa isang dating tagapagsalita ng Government Task Force contra Communist Terrorist Groups, nakapanlulumo ang desisyon ng Korte Suprema. The worst, diba? It goes beyond the pale. It's really, and this decision, in my opinion, endangers the lives, the liberties, and the security of the Filipino people, because what we are up against is the 15th deadliest terrorist organization in the world. Nauna nang indineklarang terorista ng Anti-Terrorism Council, ang CPP-NPA, kung saan Ani Badoy ay bahagi ang Bayan Muna. Pag-usapan natin yon paulit-ulit kung ano ang ginawa ng CPP, NPA, NDF at mga prente nila sa pamilya Pilipino. Napakaraming pamilya nagdurugo ang mga puso. Subalit Ani Badoy, kahit negatibo ang epekto ng Supreme Court decision, ay marami ng Pilipino ang gising na sa katotohanan laban sa CPP, NPA, NDF. Bunga raw ito ng information campaign ng militar at ng pro-government news networks gaya ng SMNI. Si Badoy ay dating main anchor ng TV program na Laban Kasama ang Bayan sa SMNI na ilang taong tinutukan ng information war laban sa mga komunista. Patayin ako ngayon, nasabi ko na yung totoo. Naka-plant na, lumipad na yung katotohanan, no? Para siya nasa preso. At lumipad na siya at pumunta na siya sa puso ng bawat Pilipino at nakita ko na mulat na ang Pilipino ngayon. Sa huli, nang matanong kung naging tapat ba si Pangulong Bongbong Marcos sa laban kontra komunismo, narito ang sagot ni Badoy. Ang Marcos administration ay heaven sent yan sa CPP, NPA, NDF. Yan yung pinagdarasal ng CPP na dumating sa kanila dahil nabubuhay sila at pinapalakas sila ng administrasyon na ito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. At para sa huling detalye ng ating balitang National Food Stamp Program, ipatutupad na sa Hulyo. Ang detalye mula kay kapartner Creslin Catarang. Creslin. Kinatla ipatutupad ng Department of Social Welfare and Development at DSWD sa mga bansa ang food stamp program sa Hulyo ngayong taon. Ito ay 6 na buwan kasunod ang matagumpay na pilot implementation sa ilang bahagi ng bansa. Ang nasabing anunsyo ay ginawa ni USWD Undersecretary Eddie Gunay sa isang press briefing sa Quezon City itong weekend. Naglabas ang Malacanang na Executive Order No. 44 na nagtatatag ng walang gutong 2027 Food Stamp Program bilang isang flagship program ng gobyerno. Ang DSWD ay magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang para sa matagumpay na pagpapatupad at pagpapalawak ng programa.
Nila na yun ang food stamp program na bawasan ang saklaw ng voluntaryong pagkagutom na nararanasan ng mga sambayang may mababang kita. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng monetary-based assistance sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT card na magagamit sa pagbili ng mga piling pagkain mula sa mga eligible partner merchant store. Matatandang nagsimula ang pilot testing ng programa ng Disyembre ng nakarang taon na tinaasang magtatapos ngayong buwan. Para sa Diyos at sa Philippines, Kumahal, President Katarong, Kaparta mo sa Balita at Serbisyo.